Life After Prison. By Silence You. Kabanata 871 hanggang 880. Isang bahagyang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw habang si Manny ay itinapon sa lupa, dumura ng isang subo ng dugo, na nakahiga doon. Ang iba pang miyembro ng Tigress Hall, nang marinig ang ingay ng labanan, ay agad na sumugod at pinalibutan ang lugar. Lumapit si Severin at tinanggal ang mga maskara ng tatlong individual. Hihihi. Manny, hindi pa rin umaamin. Hihihi. At dalawang matanda, nagkita na tayo dati, di ba? First Elder at Second Elder ng mga lads, tama ba? Sir, patawarin mo kami, sinusunod lang namin ang utos ni Mr. Manny. Ang First Elder ay nahiga sa lupa, hindi makatayo, at humingi ng awa, halos hindi kumapit sa buhay. Idinagdag ng Second Elder. Oo, mangyaring iligtas kami, hindi namin alam. Hindi namin alam na ikaw ay isang level 9 Warrior King. Malamig na ngumiti si Severin. Hindi mo alam na level 9 Warrior King ako, kaya napagpasyahan mong salakayin ako. Kung medyo mahina ang paglilinang ko ngayon, natatakot akong pinatay na ninyo akong dalawa. Hindi ko napatatawarin pa ang mga katulad nyo ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Severin kay Zoheb at sinabi, Mr. Zoheb, patayin mo silang dalawa para sa akin. Agad na lumapit si Zoheb at tinapos ang kanilang buhay. Lumapit si Severin kay Manny na nanginginig sa takot. Takot na takot si Manny. Hindi siya makapaniwala na si Severin, na iniligtas niya noon, ay dumating upang patayin siya sa Drakam. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kanilang kapangahasan. Ako. Alam kong mali ako, mangyaring iligtas ang aking buhay. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Takot na takot si Manny. Ni hindi niya mapanaginipan na magiging ganito kabigat si Severin. Dalawang level 7 Warrior King ang madaling napatay. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit pinili ng mga War God si Severin na maging gobernador. Masyadong makapangyarihan ang batang ito. Sa antas ng lakas na ito, tiyak na siya ang numero 1 sa South County. Huli na para sa paghingi ng tawad. Ngayon hindi lang ikaw ang magbabayad, kundi ang buong pamilya mo. Pagkatapos magsalita, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Severin. Hinampis niya ng palad ang noo ni Manny, na ikinamatay niya kaagad. Matapos patayin ang tatlong individual, tinanggal ni Severin ang kanilang mga storage ring. Ang dalawang matandang lalaki ay mga matatanda ng lads, kaya tiyak na mayroon silang ilang mga espiritual na damo sa kanila. Kayo, ingatan ninyo ang mga katawan. Inutusan ni Zoheb ang ilang tao na alisin ang mga bangkay. Sige, magpahinga ang lahat. May flight ako bukas ng umaga, kaya babalik muna ako sa South Link City. Sumulyap si Severin sa lahat at sinabi, Naiintindihan, Supreme Leader. Tinatansya namin na darating kami sa South Link City kinabukasan. Susubukan naming itatag ang punong tanggapan malapit sa South County Mansion. Tumanggo si Zoheb, nakaramdam ng pagkamangha. Dalawang level 7 Warrior King na sa wakas ay nakarating sa ganoong antas ng paglilinang, at sila ay pinatay ni Severin ng ganoon na lamang. Pagkabalik sa kanyang silid, agad na kinuha ni Severin ang kanyang telepono at tinawagan si Callum Erminger. Guro, may kailangan ka ba? Bakit gabi-gabi mo na ako tinatawagan? Tulog na sana si Callum sa tawag ni Severin. Sinabi ni Severin. Si Mr. Manny mula sa Yusky, na sinamahan ng mga elder ng kanilang pamilya, ay pumunta sa Drakam upang patayin ako. Gayunpaman, napatay ko na sila. Ano? Bulalas ni Callum, napabuga ng matalim na hangin. Pagkatapos ay nagngangalit siya sa galit at sinabing, Kalokohan, itong si Jacob ay may katapangan. Mukhang hindi pa rin nila matanggap ang katotohanan na ikaw ang naging gobernador. Naglakas loob silang magpadala ng mga taong pumatay sa iyo. Tunay na naghahanap sila ng kamatayan. Ngumiti si Severin at sinabing, Hihihi. Ayos lang. Sila na mismo ang nagdala nito, at wala akong magagawa tungkol dito. Mas malapit ang lokasyon mo sa Yusky. Namatay na ang mga elder ng pamilya nila, at wala nang masyadong eksperto ang City Lord's Mansion nila. Magpadala ng mga tao doon. Sana bukas ng umaga, wala nang bagong pamalit ang City Lord's Mansion sa Yusky.
Huwag kang mag-alala, guro, ako na ang bahala. Agad namang pumayag si Callum. Matapos ibaba ang telepono, na si Severin at naglabas ng ilang storage rings na nakuha niya ngayon. Inilabas niya ang mga gamit at inayos sa sarili niyang storage ring bago tuluyang matulog. Samantala, agad na inayos ni Callum ang mga bihasang individual at dumiretso sa mansion ng City Lord sa Yusky. Ngayong gabi, ang Yusky ay nakatakdang madamay sa isang unos ng pagdanak ng dugo. Ang pinuno ng mga lock ay naghanda ng pagkain at naghintay pa ng 2 oras, ngunit wala pa ring bakas ng pagbabalik ni Manny at ng iba pa. Nagdilim ang mukha niya, at sinabi niya, "Grabe ito. Mukhang hindi na makakabalik si Mr. Manny at ang iba pa. Talaga. Parehong elder mula sa lads ay mga cultivator ng level 7 Warrior Kings." Nagulat ang isang matandang lalaki. Halos 3 oras na silang nasa labas. Ayon sa dahilan, dapat ay nakabalik na sila sa loob ng mahigit 1 oras. Dahil hindi pa sila bumabalik, tiyak na may nangyari na. Hindi kaya ang bata ay, mas mabigat pa sa 2 elder. Kumunot ang noo ng ulo ng mga lock, puno ng pag-aalala. Matapos mag-isip sandali, iminungkahi ng matanda. Bakit hindi natin tawagan si Mr. Manny para suriin? Agad na umiling ang pinuno ng mga lock. Huwag na kayong tumawag. Kung si Mr. Manny at ang iba pa ay patay na, at tumawag kami sa sandaling ito, baka malaman na tinutulungan natin si Mr. Manny. Madaling madamay ang ating munting pamilya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang pinuno ng Laws ay nagsabi, "Kung may nangyari talaga, dapat tayong makarinig ng ilang balita bukas." Sa oras na iyon, magpadala ng ilang tao upang magtanong sa lugar na iyon. Kinaumagahan, nakatanggap ang pinuno ng Laws ng distress call mula sa ilang babaeng miyembro ng lads. Nalaman niya na ang ulo ng lad at maraming makapangyarihang magsasaka ang napatay. Iilan lang ang babae. Ang mga miyembro, bodyguard, at mga katulong ay nakatakas sa kanilang buhay, at kinailangan nilang maghiwa-hiwalay ng mag-isa. Lumalabas, ipinadala ng War God upang patayin si Jacob at ang kanyang mga tao. Matapos ibaba ang telepono, namutla ang mukha ng pinuno ng mga lock sa takot. Ang mga taong nasaktan nila ay may koneksyon sa War God, at sa hitsura nito, ang relasyon ay hindi pangkaraniwan. Kung hindi, ang War God mismo ay hindi kikilos. Sa sandaling ito, si Severin ay nakaupong mag-isa sa isang eroplano, pabalik sa Southlink City muli. Hindi ipinaalam ni Severin ng maaga kay Diane. Pagkabalik sa villa, mag-isa siyang pumasok sa bahay. Nang makita si Diane na nakaupo sa sofa na nakatalikod sa kanya, marahang lumapit si Severin at tinakpan ang kanyang mga mata mula sa likuran. "Sheila, malikot kang babae." Ngumiti si Diane at saka inalis ang kamay ni Severin, ibinaling ang tingin sa kanya. "Wow, asawa, ikaw talaga. Sa wakas nakabalik ka na, bastos ka. Hehe, ano ang ibig mong sabihin sa wakas ay bumalik ka na? 2 o 3 araw lang akong nawala. Parang namiss talaga ako ng asawa ko." Sa pagtingin sa nasasabik na dilag sa kanyang harapan, naramdaman ni Severin ang init sa kanyang puso. Nang marinig ang mga sinabi ni Severin, biglang namula ang mga pisngi ni Diane, na nagpapakita ng kakaibang pahiwatig ng pagkamahiyain. Siya sumagot ng mapagbiro, "Siyempre, napag-isipan ko na. Asawa kita, paanong hindi ko naiisip? Hihihi, kamusta ang paglilinang mo? Nakagawa ka na ba ng breakthrough?" Napangiti si Severin. Sa kanyang Grandmaster Cultivation, walang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Sa makatuwid, kahit na mayroon siyang paraan upang makita ang paglilinang ng iba, hindi niya posibleng malaman kung anong kaharian ang naabot ng cultivation ni Diane. Ngumiti si Diane at sinabing, "Siyempre, level 6 Grandmaster na ako ngayon, at si Sheila ay level 7 Grandmaster na. Pareho kaming may pag-unlad, alam mo na. Ang galing." Ngumiti si Severin at lumapit kay Diane, saka umupo sa tabi niya. "Labas tayo mamayang gabi, at yayain mo na rin ang mga magulang natin at ang mga magulang mo. Ang tagal na rin nating lumabas para kumain." "Oo naman, ngayong nakabalik ka na, magandang ideya na magkaroon ng kaunting pagtitipon sa labas." Napangiti si Diane. Sa sandaling iyon,
Pumasok si Sheila mula sa labas at, nang makita si Severin, agad na napatalon sa tuwa. Mr. Guapo, buti naman at nakabalik ka na. Buti na lang at nakabalik ka na. Tumakbo si Sheila at masiglang sumubsob sa yakap ni Severin, puno ng saya ang kanyang puso. Isang bagzo ng mabangong hangin ang tumama kay Severin sa isang iglap. Hindi niya alam kung sinasadya ni Sheila, pero madamdamin pa rin siya at makapal ang balat. Hihihi. Nang makita ang nakakahiyang tingin ni Severin, tumawa si Dayan sa gilid, at sinabing, "Sa ilang araw na umalis ka, panapanahong iniisip ka ng babaeng Sheila na ito." Doon lang napagtanto ni Sheila na parang may mali sa kanyang mga kinikilos, at napaatras siya ng 2 hakbang na may bakas ng pamumula sa kanyang mukha. "Well, ito ay higit sa lahat dahil ako ay masyadong nasa sabik ngayon lamang, kaya hindi ko napigilan ang lahat ng biglaan." Hindi napigilan ni Severin ang tumawa at umiyak nang marinig iyon. Ginamit talaga ng babaeng ito ang hindi makapagpigil para ilarawan ito. "Wow! Tatay, bumalik na si tatay. Buti naman, bumalik na si tatay." Sa pasukan, pumasok sina Celine at Lily mula sa labas. Nang makita ni Celine si Severin ay agad itong tumakbo. Yumuko si Severin, binuhat ang kanyang anak, at hinalikan ang maliit na mukha nito. "Bata, namiss mo ba si tatay nitong mga nakaraang araw?" "Namiss kita." Napangiti agad si Celine at sinabing, "Tatay, di ba sabi mo bibilhan mo ako ng mga laruan? Binili mo ba?" Nahiya si Severin at mabilis na sinabi, "Nagmamadali si tatay na bumalik para makita kayo ni nanay, kaya nakalimutan ko sa daan. Mamaya na tayo mamili, at bibili ako para sa iyo, okay?" "Oo, mabuti. Gusto ko ng teddy bear." Masunuring tumanggo si Celine at pagkatapos ay iminuwestra ang kanyang kamay. "Gusto ko ng ganito kalaki." "Sige." Hanggat nagustuhan ni Celine, bibili talaga si tatay. Sa pagtingin sa kanyang kaibig-ibig at matinong anak na babae, uminit ang puso ni Severin. Sa hapon, dinala ni Severin sina Sheila, Dayan, at Celine para mamasyal at bumili ng ilang laruan para kay Celine. Pagkabalik, nagpahinga muna sila saglit. Sa gabi, lumabas sila para sa masarap na pagkain kasama ang buong pamilya. Pagsapit ng gabi, huminto si Severin sa pagpipino ng mga table tas at sa halip ay pumunta sa kwarto ni Dayan. Si Dayan ay nakasuot ng sexy na pulang sutla na pantulog. Nang makita niya si Severin ay bahagyang namula ang pisngi niya. Sumulyap siya sa kanya at sinabing, "Akala ko magpipino ka ng mga table tas ngayong gabi. Bakit ka pumunta rito?" Ngumisi si Severin at lumapit sa mapang-akit na babaeng nasa harapan niya. Hinayla niya ito sa kanyang mga bisig at sinabing, "Pagkatapos uminom ng napakaraming red wine ngayong gabi, nahihilo ang aking ulo. Bakit pa ako mag-abala sa pagpino ng mga table tas? Ang rate ng tagumpay ay magiging mababa, at ito ay mag-aaksaya ng mga materyales. Mas mahusay na yakapin ang aking asawa at magkaroon ng isang kasiya siyang pagtulog." "Nakakainis ka." Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata kay Severin, ngunit kumirot ang kanyang puso. "Ikaw, napaka-kontra mo." Humalaklak si Severin at saka siya hinalikan sa mapupulang labi. Gayunpaman, saglit lang silang naghahalikan at ibubuhat na sana ni Severin si Dayan sa kama, bigla niyang sinabi, "Oh, nga pala, narinig ko ngayon na nawasak ang City Lord's Mansion sa Yasky. Personal na pinangunahan ng War God ang mga tao na lipulin ito. Anong nangyari? Alam mo ba?" Noon lang sumagot si Severin. "Mayroon akong kalam, ang War God, na gawin ito. Ang mga taong iyon mula sa Lads ay kasuklam-suklam. Nalaman nilang pumunta ako sa Drakcom, at pagkatapos ay dinala ni Manny ang elders ng mga Lads sa Drakcom para patayin ako. Ito ay naghahanap ng kamatayan. Nakikita ko, nararapat na mamatay si Manny. Kahit na matapos mo silang iligtas, lumapit sila at lumuhad, humihingi ng tawad at nangakong hindi ka na muling guguluhin. Ngunit palihim silang nagpadala ng taong pumatay sa iyo." Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Dayan ang pagkayam ng kamao. "Sa kabutihang palad, ang aking asawa ay makapangyarihan at nasa mataas na antas ng pagtatanim. Kung hindi, nagtagumpay sila." Tumawa si Severin, tila nakikita ang lahat.
Ngayong naiisip ko na, ang paghingi nila ng tawad at pagpapakita ng sinseridad ay pandaraya lang. Alam nilang lalabas ako, kaya binalak nila akong patayin. Sa ganoong paraan, kahit na mamatay ako, mas mababa ang hinala para sa kanila. Pagkasabi noon ay binuhat ni Severin si Dayan at inihiga sa kama. Ngumisi siya at sinabing, "Asawa, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na iyon. Mag-focus tayo sa iba. Ibang bagay. Anong ibig mong sabihin?" Nahihiyang ibinaling ni Dayan ang ulo at hindi napigil ang kagatin ang sexing mapupulang labi. Nang makita ang mapang akit na anyo ni Dayan, lalong nag-init ang puso ni Severin. Diretsong hinalikan niya ito. Samantala, sa kwarto, hindi makatulog si Sheila. Bumalik ngayon ang gwapong si Severin, at nung niyakap ko siya, hindi siya lumaban at hindi niya ako tinangkang itulak palayo. At saka, wala siyang balak na paalisin ako. Hihihi. Mukhang malaki pa ang pagkakataon ko. Napakaganda. Matapos pag-aralan ng mabuti ang sitwasyon ngayon, nakakurba ang bibig ni Sheila sa isang matamis na ngiti. Kinaumagahan, pagkabangon ni Severin, dahan-dahan siyang nagpino ng mga table tasks para sa buong umaga. Sa puntong ito, naabot na niya ang antas ng kahusayan sa pagpino ng mga low-grade second rank na table tasks. Marami pa rin noon mga materyales na natitira para sa mababang antas ng second rank na mga table tasks sa kanyang mga kamay, kaya binalak niyang magpino pa upang matulungan ang paglilinang ng matataas na antas ng mga miyembro ng kanyang gang. Kinahapunan ay tuluyan ng bumaba si Severin para mamasyal at magpahinga. "Gobernador, may magandang babae. Call at pumunta para makita ka." Maya-maya lang ay tumakbo ang isang bodyguard at nagsumbong kay Severin. Pagkarinig nito ay nagliwanag ang mga mata ni Severin. "Ha. Dumating na si Hallmaster Zoheb at ang kanyang anak. Papasukin mo sila." "Hallmaster Zoheb, Yasman, dumating ka na. Sana ay naging maganda ang iyong paglalakbay." Nakangiting bati ni Severin nang makarating sila sa gate ng kanyang vilya. "Ha. Supreme Leader, hindi nakakapagod." Tawa ng tawa si Zoheb, saka sinulyapan ang dalawang magagandang babae sa tabi ni Severin at sinabing, "Ang dalawang ito, kasing ganda ng mga water lily. Siguradong asawa sila ng Supreme Leader, di ba?" Sa likod niya, agad na namula ang mukha ni Sheila, nahihiya at hindi sigurado sa sasabihin. Magpapaliwanag na sana si Severin nang tumawa si Dayan sa tabi niya at sinabing, "Asawa niya ako, at girlfriend niya ang dalagang ito, si Sheila." Halos maubo ng dugo si Severin at hindi napigil ang sabihin, "Darling, bakit kailangan mong magpaliwanag? Kailan ko pa siya naging girlfriend?" Ngumiti si Dayan at sinabing, "Hindi mo ba naaalala? Noong dumating si Manny para subukan tayo noon, nagpanggap ka na boyfriend niya, di ba? Kaya girlfriend mo na siya." Nakaramdam ng hiya si Severin at pilit na ngumiti. Iyon ay para lamang harapin si Manny. At saka, pumunta na si Manny upang makilala ang hari ng impyerno. Hindi na kailangang magpanggap pa. Hihihi. Naiintindihan ko. Buti naman at hindi ka pa kasal. Buti na lang. Tumaas ang isang kilay ni Zoheb at nang-aasar. Mabilis na iniba ni Severin ang usapan at sinabing, "Ahem, bakit kayong dalawa lang? Nasaan ang ibang matatanda?" Sumagot si Zoheb. "Ilang elder ang nagpunta upang maghanap ng kanilang matutuluyan. Mayroon ding iba pang mga kapatid na unti-unting lilipat sa South Link City ng sunod-sunod. Pagdating namin, kami ni Yasman ay sumugod upang makita ka." Nakangiting binati ni Yasman sina Dayan at Sheila. "Pagbati pareho sa inyong dalawa, sister-in-law. Ang ganda nyo talaga." Sa pagharap ng ganoon ni Yasman, mas nahihiya si Sheila at ibinaba ang ulo, namumula ang mukha sa tenga. Napansin ni Yasman na hindi nakipagtalo si Sheila at namula lang siya kaya nahulaan niya na malamang si Sheila ay hindi pa asawa ni Severin, pero tila hindi simple ang kanilang relasyon. "Tara na sa loob at maupo na tayo. Ipagtitimpla ko kayo ng isang tasa ng tsaa." Ngumiti si Dayan at iniaya sa kanila. Matapos makaupo ang lahat, tumawag si Severin sa telepono at pinapunta si Mick Whitley at ang iba pa pagkatapos. Hindi nagtagal, dumating sina Mick, Larry Don, at ang iba pa. "Supreme Leader,
Nalaman na lang namin na bumalik ka at pupuntahan ka na sana namin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag mo kami. Matamis na ngumiti si Gracie Swiften nang makita niya si Severin na hindi siya maganda sa loob ng panahong hindi niya nakikita si Severin, at paminsan-minsan ay naiisip niya ang lalaking ito. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya na ang lalaking ito ay ang Supreme Leader at siya ay kanyang nasasakupan, nawalan siya ng lakas ng loob na aktibong habulin siya. Ngumiti si Severin at sinabing, "Hayaan mong ipakilala ko kayong lahat. Ito si Zoheb, ang Hallmaster ng Tigress Hall, at ito ang kanyang anak na babae, Miss Yasman." Pagbati sa lahat ng Hallmasters. Simula ngayon, iisang pamilya na tayong lahat. Sana tumulong at umunlad tayo ng sama-sama. Tumayo agad si Zoheb at nakangiting sabi. Maya-maya pa ay isa-isang nagpakilala si Larry at ang iba pa. Tiningnan ni Severin ang kanilang cultivation level at tumango bilang kasiyahan. Hindi masama, lahat ay gumawa ng makabuluhang pagunlad sa kanilang paglilinang. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 2 gamot na panggamot. Kapag ang iyong mga kaharian ay naging matatag, hindi mo na kailangang mag-alala na maubusan ng mga pildores. Pagkatapos magsalita, kumuha si Severin ng 10 low-grade second-rank medicinal pill at iwinagayway ang kanyang kamay, pinalutang ang mga ito sa harap ng 5 Hallmasters. Supreme Leader, ang galing mo. Kakalusot ko lang kahapon, at ngayon higit pang mga medicinal pill. Ha ha ha. Parang hindi na tayo mag-aalala na maubusan ng mga tableta sa hinaharap. Masayang tumawa si Larry. Habang maingat niyang tinanggap ang mga table tasks at iniimbak ang mga ito. Oo, Supreme Leader. Binigyan mo ako ng ilan noong nakalipas na 2 araw, at ngayon ay binibigyan mo pa ako. Nahihiya ako. Inimbak din ni Zoheb ang mga table tasks habang may ngiti sa kanyang mukha. Sa gilid, nagbiro si Mick. Ganun ba, Hallmaster Zoheb, kung nahihiya ka, pwede mo silang ibigay sa akin. Makapal ang balat ko. Ha ha ha. Nagmamadaling sumagot si Zoheb. Hindi mangyayari iyon. Ito ang mga gantimpala mula sa Supreme Leader. Paano ko ito maibibigay ng basta-basta? Ha ha ha. Nagtawanan ang lahat sa narinig. Sige, ngayong nandito na ang lahat, makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Magpahinga sa hapon, at sabay tayong maghapunan sa gabi. Nakangiting mungkahi ni Severin. Maganda iyon. Hindi ko inaasahan na makakakuha tayo ng librerag pagkain. Tumango si Rachel na may kasamang masayang ngiti. Maaari kang pumunta at kumain anumang oras. Sabi ni Dayan na may nakakalokong ngiti. Sa hapon, namasyal ang lahat at nagkwentuhan sa looban sa labas ng villa. Habang dumilim ang langit, nagtipon sila para kumain. Marahil dahil sa sobrang saya at pananabik, si Zoheb ay napainom ng kaunti at kinailangang alalayan ng 2 bodyguard para makapasok sa sasakyan. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang pagpipino ng tableta. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nilalayon niyang pinuhin ang mga intermediate grade second rank na table tasks sa halip na ang mga mababang grade. Kabisado na niya ang pagpipino ng mga low-grade second-rank na table tasks, na nakamit ang tagumpay na rate ng 70% sa tulong ng Worcester Furnace. Kahit nasabay niyang pino ang 2 set ng mga materyales sa isang pagan, hindi na ito isang hamon para sa kanya. Alam ni Severin na sa yugtong ito, maaari niyang subukang pinuhin ang mga table tasks na may mataas na grado. Kung tutuusin, nauna na si Rachel na umabot sa level 5 Martial King level, habang sina Zoheb at Gracie ay parehong umabot sa level 3 Warrior King level. Kahit na ang mababang grade na second rank na mga table tasks ay magiging epektibo pa rin para sa kanila, ang mga epekto ay hindi na gaanong kapansin-pansin. Sa makatuwid, kailangan niyang magpatuloy sa pagsulong. Ang oras ay tumatakbo, at bawat araw ay binibilang. Kailangan niyang maging isang intermediate grade second rank pill refiner o hindi bababa sa mababang grade third rank refiner sa lalong madaling panahon. Sa sandaling naabot niya ang antas na iyon, maaari niyang direktang bigyan ang mga ito ng mga table tasks kapag natagpuan niya ang mga miyembro ng iba pang mga bulwagan, nang hindi nag-aaksaya ng mas maraming oras dahil sa kakulangan ng mga inihandang table tasks. Lumipas ang oras ng paunti-unti.
Bagamat maraming beses nang nasanay si Severin sa pagpipino ng mga intermediate grade second rank na table task, nag-aksaya pa rin siya ng ilang hanay ng mga materyales sa simula. Gayunpaman, pagkatapos na pinuhin ang 5 set, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Severin. Hindi masama. Halos nagtagumpay ako sa pagpino ng pil. Isang huling hakbang na lang ang kulang. Ngayong gabi, dapat may pag-asa para sa isang pambihirang tagumpay. Matapos magpahinga ng mahigit 10 minuto, inayos muli ni Severin ang kanyang mood at sinimulang painitin ang furnace ng tableta. Kumuha siya ng isang set ng mga materyales para sa alchemy at inilagay sa tabi niya. Nang dumating ang tamang panahon, minanipula ni Severin ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang i-levitate ang isa sa mga materyales at mabilis na itinapon ito sa furnace ng tableta. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod niyang itinapon ang mga materyales, na may mga patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa kabila nito, nanatili siyang nakatutok, maingat na kinokontrol ang temperatura at pinagmamasdan ang sitwasyon sa loob ng pil furnace. Bumangon ka. Sa wakas, sa isang tiyak na sandali, biglang sumigaw si Severin, at isang tableta ang bumaril, na lumulutang sa kanyang harapan. Hahaha. Mid-grade second rank pil. Sa wakas tapos na. Tuwang-tuwang pinagmamasdan ang bilog na tableta na nagbubuga ng bango, hindi napigilan ni Severin ang kanyang kagalakan. Sa sandaling ito, maaari na siyang ituring na isang mid-grade second rank alchemist. Ang gayong alchemist ay malamang nabihira kahit sa Dragon Kingdom. Pagkatapos ng lahat, ang mga tabletang ito ay maaaring makatulong sa mga nasa ika-4 na antas ng Martial King Realm na mabilis na makalusot sa kanilang mga hadlang sa paglilinang. Pagsilip sa oras, napagtanto ni Severin na maaga pa. Sinamantala niya ang pagkakataon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpipino ng tableta. Bagamat ang rate ng tagumpay sa una ay mababa, sa pagsikat ng araw, si Severin ay gumugol na ng 10 hanay ng mga sangkap, kumuha ng 3 pang table task bilang karagdagan sa nauna. Sa buong gabi, matagumpay siyang nakagawa ng 4 na mid-grade second rank na table task. Binigyan ko sila ng ilang mga table task kahapon. Hindi ko muna sila bibigyan ng mga ito sa ngayon. Itatago ko ang mga ito at bibigyan ko sila mamaya kapag ang kanilang paglilinang ay naging matatag at kailangan nila ang mga tableta. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, inilagay ni Severin ang 4 na table task sa mga ceramic na bote. Pagkatapos niyang magayos ay bumaba na siya para maghanda ng almusal. Nang makitang bumababa si Severin, agad nang umiti si Dayan at sinabing, "Ikaw, buong gabi ka bang nagpipino ulit ng mga tableta? Napakadedikado mo." Umupo si Severin sa tabi niya at nagsimulang kumain ng almusal sabay sabing, "Wala na akong pagpipilian. Nauubos na ang oras, at kailangan kong magtrabaho ng husto. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Kailangan kong maghanda ng maaga, di ba? At saka, para sa isang tulad ko na mataas ang pagtatanim, kahit na hindi ako natutulog sa loob ng 10 gabi, walang masyadong epekto." "Sige, ang galing mo. Tama ka." Binigyan ni Dayan si Severin ng mapanuksong tingin pero naglabas ng kaakit-akit na aura. "Bayaw, bayaw, ang City Lord ng Southlink City ay narito para makita ka." Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod si Megan mula sa labas at ipinaalam kay Severin. "Narito ang City Lord ng Southlink City para makita ako." Ano ang gusto niya? Kumunat ang noo ni Severin nang marinig ang balita. Nagkaroon din ng City Lord's Mansion sa Southlink City, at sa teorya, ito ay may potensyal na maging gobernador. Sa kasamaang palad, kinuha ni Severin ang pagkakataong iyon. Gayunpaman, napansin ni Severin na ang mga tao mula sa Southlink City Lord's Mansion ay may magandang ugali at hindi nagpakita ng anumang kalungkutan. Ngumiti pa ang mga ito at binati siya. Gayunpaman, sa mga araw na ito, ang kabilang partido ay hindi dumating upang mahanap siya, kaya medyo nakakagulat para kay Severin na bigla silang sumulpot sa kanyang pintuan. Papasukin mo na sila, malapit na akong kumain." Tumanggaw si Severin at sinabing. Hindi nagtagal, pumasok ang City Lord ng Southlink City, si Clave Nichols, kasama ang kanyang anak na si Benjamin Nichols. Hiniling ni Dayan sa isang katulong na maghanda ng tsaa para sa kanila,
habang si Severin naman ay niyaya silang maupo sa sofa. Nang makaupo na sila, ngumiti si Severin at sinabing, City Lord Clave, matagal na tayong hindi nagkikita. Nagtataka ako kung bakit ka bumisita ngayon. May kailangan ka ba sa akin? Napangiti ng mahina si Clave at sumagot. Gobernador, ganito po, ilang araw na lang, kaarawan na ni Lord Province Governor. Inimbitahan niya ang mga Skystream Province Governor, gayon din ang ilang mas malalaking City Lord Mansion, na dumalo. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Clave ang isang liham ng paanyaya at iniabot ito kay Severin, na nagsasabing. Ito ay mula kay Lord Prefecture Governor, na ipinadala ng kanyang sugo, na humihiling sa akin na ipasa ito sa iyo. Inaanyayahan kanyang dumalo sa kanyang ika-60 taong pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ni Severin. Ang Dracodem ay malawak, na may mga lungsod na kasing dami ng mga bituin. Ang Dracodem ay kilala bilang Darshiya at nahahati sa 9 na lalawigan at 36 na mga county. Bagamat pinamamahalaan ng South County ang mahigit 100 lungsod, isa lamang ito sa 36 na county sa Skystream Province, na nasa jurisdiction ng Dracodem. Ang bawat gobernador ng 9 na lalawigan ay namamahala sa 4 na mga county, at ang lakas ng bawat lalawigan ay magkatulad. Ang South County ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Skystream Province, at ang katayuan ng bawat gobernador ay hindi gaanong mababa kaysa sa 4 Great War Gods. Lahat sila ay iginagalang na mga figure. Upang padaliin ang pamamahala, hinati ng gobernador ng Skystream Province ang kanyang 4 na county sa South County, North County, West County, at East County. Nang marinig ito, tinanggap ni Severin ang liham ng paanyaya at tiningnan ito. Pagkatapos ay ikinunot niya ang kanyang mga kilay at sinabing, Bakit ka pinadala ng sugo para sa ika-60 kaarawan ng Lord Province Governor para ihatid ito sa akin? Bakit hindi sila direktang pumunta sa aking mansyon? Nahihirapan ba sila? Kumunot ang noo ni Clave at tumingin sa paligid para masiguradong walang mga tagalabas. Pagkatapos ay sinabi niya, Gobernador, mayroong isang bagay na hindi ko sigurado kung dapat kong sabihin. Bahagyang nagulat si Severin ngunit mabilis na tumugon. Walang mga tagalabas dito, ang aking asawa at ang aking maliit na tiyahin. Maaari kang magsalita ng direkta. Tumanggaw si Clave at nagpatuloy. Ang totoo, biglaan ang pagtatalaga sa iyo bilang gobernador. Mukhang hindi masyadong nasiyahan ang Lord Province Governor, at hindi siya nasisiyahan. Ngumiti ng pilit si Severin. Ganun ba? Baka may iba na siyang iniisip. Tumanggaw si Clave. Tunay nga, ang gobernador ng Namvale, si Regan Yankov, ang gusto niyang piliin. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, personal na namagitan ang mga war gods sa pagkakataong ito at inirekomenda ka para sa posisyon ng gobernador. Bagamat hindi masyadong nasisiyahan ang Lord Governor tungkol dito, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Severin ang mapangiti. Hihihi. Kaya ganyan yan. Kung hindi dahil ako ang county governor at personal din na inirekomenda ng War God Callum, natatakot ako na hindi ko natanggap ang liham ng imbitasyon na ito. Napakabastos. Hindi man lang direktang ipinapadala ng taong ito ang sugo at sa halip ay hiniling niya kay Mr. Clave na ihatid ito. Malinaw na sinusubukan niyang ipakita sa amin ang kanyang sama ng loob. Sabi ni Megan na naka-cross-arm, galit na galit. Napabuntong hininga si Severin. Ano ang iniisip mo, batang babae? Kung tutuusin, siya ang gobernador ng lalawigan. Kung hindi ako pupunta, ito magiging medyo walang galang sa kanya. Dahil nagpadala na siya ng invitation letter, dapat dumalo ako. Kung hindi ako pupunta, magdaramdam siya sa atin, at ayokong magkaroon ng isa pang kalaban, lalo na't hindi madaling harapin ang siyam na gobernador ng probinsya. Pagkatapos makinig, ibinuka ni Megan ang kanyang mga labi at sinabing, Kaya ano? Sino ang nagsabi sa kanya na huwag ka munang respetuhin? At saka, mayroon kang isa sa mga war gods na sumusuporta sa iyo. Kailangan mo pa bang matakot sa kanya? Mapait na ngumiti si Severin at sinabing, Unang-una, hindi siya tahasang tumanggi na imbitahan ako.
Hiniling lang niya kay Lord Nan na ipasa sa akin ang imbitasyon. Hindi naman ito malaking bagay, nagpapakita lang ng kawalan ng importansya. Kung diretso akong tatanggi ng hindi dumalo pagkatapos matanggap ang imbitasyon, iba na ang usapan. Sa puntong ito, huminto si Severin at nagpatuloy. Pangalawa, bagamat ang 4 War Gods ay nakamit ang mahusay na mga tagumpay sa militar at nabigyan ng medalya ng War Gods, hindi ito nangangahulugan na sila ang pinakamalakas sa mundong ito. Maraming mga nakatagong eksperto o mga nakatagong angkan ang nakatuon lamang sa paglilinang at hindi nag-aalala sa kanilang mga sarili sa mga makamundong bagay. Bukod dito, kahit nasa loob ng maraming mortal na mga individual, may mga taong nakikiisa sa lalawigan sa mundo. Kung magdulot ako ng isang malaking eksena sa province governor, hindi lamang ito magkakaroon ng negatibong epekto ngunit magkakaroon din ng maraming gulo. Nagkatinginan sina Clive at Benjamin, parehong may bakas ng pagtataka sa kanilang mga mata. Malinaw, alam nila na ang 4 War Gods at ang siyam na province governor ay kakilakilabot at may matataas na posisyon. Gayunpaman, hindi nila alam kung ang maalamat na hidden cultivation clans ay tunay na umiiral. Ito ay sabi-sabi lamang. Ngayon, nang marinig nila ang mga salita ni Severin, halos tiyak na nila na totoo nga ang bagay na iyon. Sige, kung ganoon ang sitwasyon, mas mabuting iwasan ang hindi kinakailangang gulo. Akala ko ang mga War Gods ang pinakamakapangyarihan. Kibot balikat ni Megan. Noon lang nasabi ni Severin. Hihihi. Malawak ang mundo, at malawak din ang Dracodom natin. Laging may mas matataas na bundok. May mga taong low-key lang kadalasan. Nakilala lang ang 4 War Gods dahil sa mga tagumpay nila sa digmaan kasama ang Cherrydom. Dinala lang sila sa harapan. Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Dayan. Naiintindihan ko. Mukhang masyado akong makitid at wala akong masyadong alam dito sa mundo. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Clive. Sir, dumating talaga ako ngayon na may isa pang kahilingan. Bahagyang kumunot ang noo ni Severin, bahagyang nagulat. Sabihin mo sa akin, hanggat may maitutulong ako, talagang tutulong ako. Medyo napahiya si Clive nang sabihin niyang. Bueno, anak ko, si Benjamin, pagkatapos makakuha ng 2 recipe para sa mga first grade na low-level na pills, nagsimula siyang mag-aral ng alchemy araw-araw. Nahuhumaling siya sa alchemy. Gayunpaman, nang walang anumang gabay, maaari lamang siyang mag-eksperimento ng walang taros. Hindi ko alam kung mayroon siyang talento sa larangang ito. Tumigil sandali, nagpatuloy si Clive. Nabalitaan ni Benjamin na bihasa ka sa alchemy at gusto niyang maging disipulo mo. Siguro kung papayag ka. Si Benjamin, na hindi lang gwapo pero medyo matapat din, mukhang medyo kinakabahan sa mga sandaling ito, pero sa wakas ay nagsalita na rin. Sir, gusto ko talaga ang alchemy. Nakagawa na ako, pero hindi masyadong maganda ang kalidad. Ito yung pill na ginawa ko. Maaari mong tingnan. Habang nagsasalita si Benjamin, inilabas niya ang tabletang ginawa niya at sinabing, kung ayaw mo akong tanggapin bilang disipulo, magpapasalamat ako sa anumang patnubay na maibibigay mo sa tuwing may oras ka. Hindi tinanggihan ni Severin ang kahilingan. Mukhang kumalat na nga ang insidente ng pagbibigay ng high-grade na tableta sa bodyguard. Matapos matanggap ang tableta, maingat na sinuri ito ni Severin. Hindi niya maiwasang aminin na si Benjamin ay nakapag-ayos ng isang tableta ng mag-isa ng walang patnubay, na nagpapahiwatig ng malaking talento at marahil ay nagtiis ng mga paghihirap sa daan. Sa pagkakataong iyon, labis na kinabahan sina Benjamin at Clive nang makita nilang tahimik si Severin at nawalan ng malay. Kung tutuusin, nanghuhula lamang si Benjamin, ngunit kung makapagbibigay ng gabay si Severin, walang alinlangan na mapapabuti nito ang kanilang hinaharap. Ang pinakamahalagang punto ay na kung tatanggapin ni Severin si Benjamin bilang kanyang disipulo, hindi lamang ito makikinabang kay Benjamin kundi magbibigay din ng suporta sa kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Severin na kailangang kunin ang gayong alagad. Sa hinaharap, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa mga tao mula sa ibang mga disiplina, at ang pagkakaroon ng karagdagang tao na tutulong sa alchemy ay magiging kapaki-pakinabang.
Ibinalik niya ang pil at sinabing, ang unang pil na na-refine mo ay mayroon ng mga kakaibang layer, na talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, gusto ko pa ring suriin at makita kung gaano kalakas ang iyong mental power. Oo, nakaramdam ng tuwa si Benjamin. Sa tono ng pananalita ni Severin, tila malaki ang pagkakataon para sa kanya. Agad niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, at kumalat ang isang hindi nakikitang puwersa. Pumikit si Severin at pinakiramdaman ito bago tumango bilang kasiyahan. Hindi masama. Sa iyong paglilinang na level 2 Warrior King, ang iyong mental power ay maihahambing na sa level 4 Warrior King. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubos na angkop para sa alchemy. Ang iyong mental power ay higit pa kaysa sa isang ordinaryong tao. Mula ngayon, ikaw ay aking disipulo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Benjamin at Clive ang kanilang pananabik. Si Severin ay ang gobernador ng county at nagkaroon ng magandang relasyon sa war god na si Callum Erminger. Kung si Benjamin ay maaaring maging alagad ni Severin, ang kinabukasan ng mga Nichols ay walang limitasyon. Salamat, Guro. Mangyaring tanggapin ang paggalang ng alagad na ito. Agad na lumuhad si Benjamin sa lupa, magalang na yumoko kay Severin. Salamat, Gobernador. Panigurado, para sa alchemy ng aking anak, tutulungan namin siyang mahanap at maibigay ang mga materyales na kailangan niya. Kung kailangan mo ng anumang mga materyales, mayroon kami at maaari itong ibigay sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Clive. Napangiti ng mahina si Severin at nag-isip sandali. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang palad, kinuha niya ang isang alchemy furnace at ibinigay ito. Benjamin, itong alchemy furnace na ito ay ginamit ko dati. Ito ay may disenteng kalidad, kaya ibibigay ko ito sa iyo. Magagamit mo ito. Salamat, Guro. Natanggap ni Benjamin ang alchemy furnace ng may pananabik, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang espesyal na liwanag. Bumangon ka. Nang makitang nakaluhod pa rin si Benjamin, agad siyang tinulungan ni Severin na tumayo at sinabing, maaga pa ngayon. Mamaya, magpino ka ng mga pills sa harap ko, at magagabayan kita. Tsaka marami akong pill formula dito. Kakopyahin ko ang ilang first grade low rank at first grade mid rank formula para sa iyo. Mayroon ding ilang mataas na ranggo na mga formula. Maaari mong gamitin ang mga formula ng tableta sa ngayon. Kapag naging first grade high rank alchemist ka sa hinaharap, bibigyan kita ng second grade formula.